Nanindigan ang pamahalaan na walang pinipili ang hustisya na nais ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paglaban sa katiwalian. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, ang nais ng pamahalaan ay malaman kung ano ang totoo at mapanagot ang mga sangkot. Si Clazel Pardilla sa sentro ng balita. Wala pong selective justice na namamayani sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Itinanggi ng Malacanang ang paratang na may selective justice na pinaiiralang administrasyon sa pagpapanagot sa lumalabag sa batas. Kaugnay ito ng pagtuligsa ni Senador Rodante Marcoleta sa posibleng pagsasampa sa kanya ng ombudsman ng kasong pandarambong sa harap ng kanyang pagtulak sa investigasyon sa flood control scam sa Senado. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Umamin tumanggap siya ng 75 million pesos mula sa 3 donors. Hindi po siya pinipili. Nagkataon po na yung ebidensya ay siya mismo ang nag-reveal. Kung patungkol po na dahil hindi niya na maipapalabas ang katotohanan tungkol sa flood control mess, hindi po siya nag-iisa. Dahil ang administrasyon na ito ay gusto po ring malaman ang lahat ng katotohanan at gusto mapanagot ang lahat ng sangkot. Habang patuloy ang paghabol sa mga nasa likod ng maanumalyang proyekto kontra baha, pagbibida ng Malacanang, naaresto na ang mag-asawang contractor na sina Curly at Sara Diskaya na sangkot umano sa flood control scam. Himas rehas na rin ang ilang opisyal na naharap sa kasong graft at malversation of public funds dahil umano sa pagbili ng allocables o kinurap na mga flood control project, kabilang ang ilang kawani ng DPWH, Senador Junggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla na taga-suporta ni Pangulong Marcos at inendorso pa na karaang 2025 elections. Patunay na walang basihan ang bintang na pamimili umano sa pagbibigay ng hustisya. Kaya nga po kahit na kaibigan, kaalyado, na una pa po na nakulong, na-detain, at ngayon ay humaharap sa kaso na plunder at graft case. Doon pa lamang po ipapakita na totoo ang sinabi ng Pangulo. Kahit anong kulay nyo, kamag-anak, kaibigan, kapag kayo po ay may ebidensya, may ebidensyang laban sa inyo, sa korte nyo na lamang po ito ipaliwanag o depensahan. Kaya kung mabuting pamamahala lamang ang pag-uusapan, tingin ng Malacanang nagawa yan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos. So sasabihin ba natin good governance? Definitely, absolutely, with regard to the administration of President Ferdinand R. Marcos Jr., we have this good governance. Ang itanong po natin ay kung ano ang nangyari sa nakaraan. Kamakailan lang pinanata ni Vice President Sara Duterte ang umano'y poor governance o mahinang pamamahala ni Pangulong Marcos at pagkabigo na tugunan ang tunay na problemang kinaharap ng bansa. Pinuna rin ang pagsasampa ng kaso ng gobyerno sa mga tumatayo umano sa mga aligasyon ng korupsyon at pang-aabuso ng Malacanang. Pero buwelta dyan ng palasyo. Hindi maaaring magturo basta ang Vice Presidente. Dahil ngayon lang po nagpaimbestiga ng ganito ang Pangulong Marcos Jr. Yung mga nakaraan na nagkaroon ng pang-aabuso sa pondo, maybe through build, nag-crossover pa sa panahon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po, nung napansin, nakita, nagpaimbestiga. Clazel Pardilla para sa bayan.